Maligayang pagbabalik po sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo ngayong hapon nga po or magagabi na nga po sa bawat isa, no? Latest weather update po tayo. Patuloy po nating minomonitor. Ito nga pong si Super Typhoon or Typhoon Hana nga po na may layo pong 455 kilometers. East of northeast of Itbayat, Batanes po yan. Ang hangin niya po ngayon ay pumalo na po sa 155 km per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso pong pumapalo naman sa 175 km per hour. Ang lokasyon naman po niya, ang direksyon po niya pa westward na may bilis pong 15 km per hour. So bukod po dyan, ito nga po si Typhoon Goring ay nakalabas na po ng PAR at nandun na po sa area po ng Hong Kong. At meron pa po tayong binabantayan dito na dalawang bagyo po, posibleng maging bagyo. Dito nga po sa may bandang silangang Mindanao, nakita nyo naman po itong may kulay green at yung kulay violet. Yung kulay violet po, ito po yung active low pressure area. Itong kulay green naman po ay posibleng maging bagyo or ganap na bagyo na nga po pero nasa labas naman po ng PAR or Philippine Area of Responsibility. Tignan nyo mabuti si Haikui or Hana sa Pilipinas, no, 155 km per hour at posible pa po itong lumakas sa paglipas lamang po ng ilang mga oras. Ito po yung mga direksyon na kanyang dadaanan at tinataya po natin paglipas lamang po ng mga 2 hanggang 5 oras ay papalo pa po ito sa 185 to 200 km per hour or yung halakas po ng hangin niya, no. Makikita nyo naman sa ating pinaka live radar, Itbayat, Batanes po siya pero pwede pong magbago yung direksyon niya. Yun po yung ating pinangangambahan at binabantayan ngayon, yung kilos po at yung galaw ng bagyo. Yan po ang pinakamahalaga. Makikita nyo pa sa isang nating live track, no? Makikita nyo mabuti, ito yung sinasabi nating isang bagyo nandun sa may bandang silangang Mindanao. Yung isang active low pressure area hindi siya makita dito pero papansin po ninyo, halos 3 bagyo nga ang nagsasabay-sabay ngayon. Hanggat nakikita ng ating live radar itong si Typhoon Goring, may posibilidad pa na magbago ang direksyon niyan. Nakakaapekto po ito, no? Pinapalakas pa rin po ng mga bagyo na yan ang hanging habagat, which is hindi po yan nawawala, na hinahatak naman po yung mga bagyo papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya nakakapagtaka minsan, no? Nagtataka kayo bakit kalalabas lang ng bagyo, may panibagong bagyo na naman. Dahil po yan sa hanging habagat, doon po namumuo yung mga cloud cluster na nagiging bagyo po. Patuloy ko po kayong i-update and please, no, maging I'm ready po tayo sa mga posibilidad na mangyari, lalo na po ngayon rainy season, yung mga bahaing lugar especially sa Metro Manila. Mag-ingat po kayo dyan, pati po sa matataas na lugar, mag-ingat po kayo dyan sa pagbanta po or banta ng landslide dahil nga po sa patuloy na pag-uulan, posibleng lumambot ang lupa at mauwi sa landslide, no. Patuloy ko kayong i-update and please paki-share, like, subscribe, pahit po ng notification bell para updated kayo sa ating mga weather update. Maraming salamat.